Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunod. Kahit aminadong hindi raw siya kagandahan. Hindi ko po siya inaahit kasi nga po, ang kati niya po sa kilikili. Tapos feeling ko po kasi nangingitim po siya. Kaya po nangyari, hindi ko po siya inaahit. Hinahayaan ko na lang po hanggang tumubo na lang po siya ng ganyan. Saan man daw rumampa na si Ana, tsak, agaw pansin siya. Mas mahaba pa yung buhok mo kaysa sa akin, ha? Ang pagmamalaki ni Ana, 6 na buwan na raw niyang pinahahaba ang kanyang hair. Ang ginagawa ko po, kinikiliti-kiliti ko po siya. Ang sarap po sa pakiramdam kapag may haba po yung buhok niya. Kasi po, pag nag-aahit po, ang kati-kati, parang gusto ko na minsan tanggalin yung kilikili ko. Kaya halos isang beses ko lang siya inaahit sa buong pagkatao ko. The rest, hindi na po ako nag-aahit talaga. Ganda na po siya, hindi ko na po siya inaahit talaga. At huwag daw isiping nangangasim ang kanyang kilikili dahil ang long hair dito, Huwag kayong mag-alala, hindi maasim ang kilikili ko kasi sa itsura niyo parang mas maasim pa yung sa kilikili ko. Kasi lagi ko siya nilalagyan ng lotion, nalagyan ko siya ng deodorant na talagang hindi mangangamoy or mangangasim kagaya ng mga nagbabasketball, nangangalakal na inaasar po ko. Hindi ko naman po inaano, akala naman po nila malinis sila. Pero talagang nag-hygiene po ako na talaga para hindi po siya mangamoy at hindi po mangasim. nilalagyan niya ng lotion at pinupulbusan pa. Alert ako na madaling mga simbang kilikili, kaya nga inaalagaan ko po siya nang sa ganun, magkaroon po ng magandang amoy yung kilikili ko, hindi nangangasim, hindi na mamako. Kaya sobrang alaga ko po sa kilikili ko na kahit mahaba po yung buhok niya, is alaga ko po siya ng para hindi po kutsain at saka po para na rin po sa shota ko kasi yung shota ko po, paborito po yung kilikili ko. Ang bango-bango po kasi niya. Kaya lagi ko po siyang nilalagyan ng deodorant kapag ako po maliligo. Nang sa ganun, hindi po siya nababakuhan. Nung una, busy lang daw talaga si Ana sa pag-extra-extra sa fish port. Ang totoo po niyan, hindi ko po talaga siya pinapahaba. Ang nangyayari po kasi sa sobrang busy ko po, naggagawa ko ng gawain bahay, hindi ko na po siya natitignan. Hindi ko na po siya naaahit. At sa hindi maubos-ubos na gawaing bahay. Parang bitin po yung oras para sa akin kasi time is gold po kasi sa akin. Kaya kailangan po kapag pagliligo ko, hindi ko na po siya inaahit kasi masyado pong time consuming po yung pag-ahit ng kilikili, lalo na kapag kilikili kasi sensitive po siya. Kaya wala siyang panahong magbunot ng buhok sa kilikili. Pero na-enjoy na raw niya ito. Ayun po, hanggang sa hindi ko na po namalayan na mahaba na pala po yung buhok ko sa kilikili. Ang nangyari, na-enjoy na lang po kasi kapag maikli po kasi yung buhok sa kilikili, pag wala pong buhok is nagsusugat-sugat po siya, tapos ang kati-kati niya po, kaya po, i-stay ko na lang po siya na, na may buhok. Nang sa ganon, hindi po siya magsugat-sugat, at saka maputi po siya kapag mahaba po yung buhok sa kilikili ko. Dagdag pa niya, kumulot man daw ang kanyang buhok sa sari-saring pang-aasar ng kanyang mga kapitbahay. Ano ba yung buhok mo? Mas mahaba pa sa buhok ng lalaki. Anong pake mo? Pakinyo sa long hair ko. Tsaka ako na po siya siguro bubunutin kapag kasing haba na po siya ng sabewang ko po. Pag umampat na po siguro dito, saka ko po siya bubunutin. Pero hindi naman po siya nahaba ng ganun, kaya hindi ko po siya puputulay. Kasi na-enjoy ko po siya, parang nakaka-relax po kapag may buhok sa kilikili. Tsaka hindi po ako nakakaisip ng ibang problema, basta po mahaba po yung buhok sa kilikili. Usapang kilikili, kadalasang yung may mga mapuputi, makikinis at Karamihan po ng mga nagpiplex ng kilikili nila is yung mga walang buhok sa kilikili. Pero ako, ibahin nyo kasi ako, proud ako sa kilikili ko na mahaba ang buhok. Hindi kagaya ng iba na di sila confident, wala po silang confident kapag ang buhok po nila is mahaba po. Pero po sa akin, okay lang yan kahit makita ng ibang tao. Ang mahalaga is mahaba po yung buhok sa kilikili. hairless na kilikili lang ang lakas loob na idinidisplay ang kanilang armpits. Ang galing, no? Kasi sa ibang bansa, proud po sila na mahaba po yung buhok nila sa kilikili. Lalo yung mga babae po doon sa China.
Pero sa Pilipinas, grabe po sila man-judge. Ang kakaibang selfie na nauuso ngayon sa mga babae sa China. Parang kinakahiya ka ng mga lalaki or babae na mahaba yung buhok mo sa kilikili. Sa iba naman, walang judgment na makita, hindi ka kukotsain. Kung saan proud na proud silang ipinapakita ang kanilang mga buhok sa leki-leki. Pag mahaba yung buhok mo sa kilikili, proud pa nga sila Parang namamangha pa nga sila dahil merong ganung babae. Pero dito, nako, pag sa Pinaskan, nako po, aasarin ka ng mga kapitbahay nyo. Pero ang akin, dead ba ko na lang sila. Nang sa ganun, wala akong masamang sila, good vibes lang talaga yung nais ko. Armpit hair selfie. Kompetisyon ito sa social networking site ng China. May nakita nga ako online, yung parang ginagawa po nilang competition, yung pagkakaroon po nila ng buhok sa kilikili. Nainganyo po ako na may ganun po pala sa ibang bansa. Sana nga po magkaroon po din dito. Nang sa ganun, tumaas po yung confidence ng babae na hindi naman kailangan talaga i-ahit yung kilikili para sa katuwaan ng iba. Mas maganda kasi na mas masaya ka sa ginagawa mo kumpara sa ginagawa ng iba para sa sarili mo, di ba? Ngayon kasi kapag may nagko-control sa'yo, na hindi mo namang gusto, di ba? Mas maganda yung confident ka pa rin sa isang bagay basta wala ka tinatapakan tao, di ba? Na dumarami ang di na nahihiyang magpakita ng kanilang mga underarm, pag-usapan natin. Pero dito sa Pilipinas talaga, wala talaga. Halos lahat ng mga babae dito, inaahit nila yung kilikili nila dahil sa nose-gun sila ng ibang tao. Bihira ang mga babaeng nagpapahaba ng armpit hair. Madalas itong inaahit. Kaysa sa sarili nilang kaligayahan. Hindi para sa akin, bilang ako, napapahaba talaga ako ng buhok sa kilikili. Sobrang fresh. At saka ang hangin, parang hindi basta-basta yung nagpapawis kasi nga may buhok. Parang sinisipit na yung pawis mo. Kaya naman, talaga yung buhok, hindi siya namamawis, hindi nagkakaroon ng putok. Kaya sana sa mga kabataan dyan, sa mga babae, sa mga ka-age, sana wag na kayong mahiya dun sa mga kilikili nyo kasi hindi naman kailangan talaga ahitin yan. Kung tumubo yan, hindi tumubo. Pero para sa akin talaga, kung ayaw nyo naman talagang ahitin yan, huwag nyo nang ahitin kasi wala namang mawawala sa inyo. Armado lang ng lotion at tiyanik. Tatapusin daw niya ang araw ng inyong mga buhok. Akin na yung buhok sa kilikili, tatanggalin ko kayo ng buhok. Ginagawa ko na po siyang negosyo kasi, di ba ako, bilang ako, hindi ako nag-ahit. Pero may mga tao talaga na babae na gusto nilang tanggalan ng buhok sa kilikili. Sa halagang 200 hanggang 300 pesos. Singil ko po sa kanila, 200 to 300 pesos po. Okay na rin para may pang merienda o pambili ng ulam. Pero ang hindi raw kaya ng kanyang powers, yung mga may putok. Sinasabi ko sa mga gustong magpabunot ng buhok sa kilikili sa akin, is maligo muna sila tapos maglagay muna sila ng deodorant or tawas para mawala yung amoy. Kasi ang hirap kasi mag-ahit or magbunot ng buhok sa kilikili kapag may putok. Ang hirap, nangangamoy ang asim. Karaniwan daw siyang inaabot ng hanggang 30 minutes kada kilikili. Isa pong kilikili, umabot po ako ng 30 minutes, isang kilikili po. Bali, isang oras kada 2 kilikili na yun. Okay na rin, pamarienda na rin yun. At saka, mura na rin naman yun sa servisyo. At saka, hindi masyadong mahal eh. Wala naman po problema kung ang isang babae ay nagpapahaba po ng buhok sa kilikili. Diyan mo lang po, madali lang po siyang kapitan ng alikabok kasi nga po mahaba po yung buhok. Tapos may tendency po na maikot ang kanyang balat gawa ng kanyang buhok sobrang haba na parang lalaki na. Bago magsimula ang session, pinagsuot ang pasyente o customer ng eye mask bilang proteksyon. Siyempre po, kapag mahaba po yung buhok ng babae sa kilikili, nataas po ang chance na marami po siyang ma-apply na deodorant sa kanyang kilikili kasi the more na mahaba, mas maraming deodorant ang kailangan ilagay. Kaya sa ganun, hindi magkaroon ng amoy or ng putok ang isang tao or isang babae. Na mga kababaihan ngayon sa buong mundo, sila lang ang may karapatan. Para po sa mga kababaihan dyan na binubulog dahil nga sa buhok nila, is huwag kayong gatid dyan guys. Hayaan nyo na lang sila. Ang mahalaga is wala kayong tinatapakan tao. Okay lang kahit magpahaba kayo ng buhok sa kilikili as long as wala naman kayong tinatapakan tao eh.
Para kasi sa akin, yung kilikili is napakahalaga sa babae kasi nga dito simula yung pagiging makaka-respeto natin tao. No? Kung tayo ay inaasar dahil sa buhok nila, okay lang yun kasi nobody's perfect naman eh. Ang mahalaga doon, wala kang putok, hindi nangangamoy yung kilikili mo. Okay lang yan kahit mahaba kagaya nito. Sa kanilang underarm, yun ang tunay na kilikili power. Ang nakaplatong hilaw na bigas, kinahig-kahig ng babaeng ito gamit ang kutsara. Mahilig po talaga akong humuya ng bigas. Parang nagiging merienda ko na po siya. Hindi pa man niya ito na isasaing, bigla niya na lang itong kinain. Sabi po ng iba na word na daw po ako. Pero ano bang paki nila? Gusto ko nga kumain ng bigas. Tila takam na takam pa siya sa malutong-lutong na bigas. Nakakatakam kasi kumain ng bigas. Pag nilalasahan mo siya para siyang matamis. Kilala ko yan! Ano to? Sa isa naman niyang vlog, pilit niyang binuksan ang isang sakong bigas. Sinasabi nila para daw po akong baliw. Kasi nakakaubos ako ng isang sako sa isang araw. At kanya ring inupakan. Bigas kayo dyan, no? Nam. Naryang inipon niya sa kanyang palad ang mga nalaglag na butil mula sa sako. Pag nakakakita po ako ng bigas, dinadampot ko po siya. Kinakain ko po siya. Kasi ayoko nang may nasasayang na bigas. At saka diretso isinubo. Yun po, di ko na po siya sinasaing. Ang ginagawa ko, niyak ko na lang siya. At hindi lang white rice ang paborito niyang papakin. Hindi lang po yung mumurahin na bigas kinakain ko. Yung mamahalin rin. Minsan yung mga brown rice. Pati rin po yung mamahalin na bigas na basmati rice. Pinaghahalo-halo niya rin ang iba't ibang klase ng bigas. Na-wayward na ako sa sarili ko. Di ko alam kung normal pa ba itong ginagawa ko. Pero ang alam ko lang po kasi, nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Pero bakit ang hilaw na bigas hindi niya mahintay na maluto? At ang importante ay hindi ako nakakagawa ng masama. Yun nga po tanong ko sa sarili ko, ba't ganito po ako? Kasi po, mahirap po kasi kapag may ibang ginagawa. Para sa ating mga Pilipino, talagang rice is life. Na para bang hindi ka normal na tao. Okay lang po sana kung isang dakot nakakain ko pero hindi po Maabot ng isang sako sa isang araw. Pero alam nyo bang may mga nagmumukbang pala nito ng hilaw? Sinubukan ko magmukbang sa YouTube, baka sakaling mag-viral yung mga mukbang ko. Kahit po may kinakausap ako, kain pa rin ako ng kain ng bigas. Buog Zamboanga Sibugay, sinushoot ng vlogger na si Beb ang kanyang mukbang video. Ayun nga, nag-viral nga po siya. Kasi iba po yung ginagawa ko minumukbang ko bigas. Kumbaga, parang iba po talaga siya kasi ako lang yung bukod tanging na kumakain ng ganun kadaming bigas. Pero hindi lang daw ito for the content. Craving niya raw kasi talaga ang kumain ng hilaw na bigas. Pero minsan kahit hindi pa ako mag-content, hindi ko pinopost, cravings ko na po talaga kumain ng mga bigas. Bigas kayo dyan, no? Nam. Na para po bang na hindi ko naman maputol yung pagkain ko ng bigas. Pag isang beses ko po siya kinain, tuloy-tuloy na po siya. Nagawa ko po siyang panghimagas, pampawala ng umay. Okay na ako kahit bigas na ulamin ko Para sa akin talaga, masarap talaga ang bigas. Ang pagpapak niya ng bigas, wala rin daw pinipiling oras. Wala pong pinipili yung pagkain ko ng bigas.
Kahit po may kinakausap ako, kain pa rin ako ng kain ng bigas. Pag kasi po kinakain ko yung bigas, nawawalan ako ng problema sa buhay. Pag ako nagagalit, kailangan may bigas akong hawak kasi pampakalma ko. Parang nasa utak ko na yung bigas is life. Kilala ko yan! Ano to? Sikat yan! Wala ring pinipiling lugar. Kahit magala-gala ako, magbiyahe ako, may dala akong laging bigas. Nilalagay ko sa supot. Kahit po sa mga bigasan, pag kumakain ako, sasabihin nila na ubos na yung bigas ko. Kasi halos 1 kilo na po makain kong bigas. Ilang takal naman kaya ng bigas ang nauubos ni Mamang Beb kada araw? Minsan 10 kilo, minsan 20 kilos na bigas na ubos ko sa isang araw. Sarap na sarap po talaga ako, lalo na pag crunchy yung bigas. Ayun talaga po yung stress liver ko yung bigas. Gayunman, hindi raw niya problema na baka maubos ito dahil Hindi pa ako nangangamba na nauubusan ng bigas kasi ako po yung nagtitinda ng bigas Kaya yun, kapag may gusto magnegaro sa akin, wag na yung chocolate, bigas na lang. Kasi mas kikiligin pa ako sa bigas kaysa chocolate. Feeling ko, mas masarap pa po yung bigas kaysa chocolate. mas lalo lang daw tumindi ang pagkatakam niya sa bigas nung siya Nagkaroon po ako ng anak kaso hindi po kinayanan. Namatay rin po siya. Bata pa kasi po ako yun Pinaglihi ko po yung anak ko yun sa bigas. Sa pamilya po namin, kami po yung pinakamadaming bentang bigasan sa buong pamilya. pero pag-amin niya, Lagi ako sinusumpong ng acid ko dito. Sobrang sakit. Gusto ko naman po siyang pigilan kasi di ko po nagawa kasi naa-addict po talaga ako. Wala naman po kasing problema sa kapatid ko. Normal naman siya. Ang problema lang po yun, namatayan siya ng anak. Siguro bata pa siya noon, kaya siya nawala ng anak. Baka po ayun na po talaga ang plano ng Diyos. Baka po kasi hindi ko kayang panagutan yung anak ko. Siguro kaya po namatay yung anak ko kasi addict ako sa bigas Yung iba addict sa sagarilyo. Ako naman po addict sa bigas. may kakilala ka rin bang panayang kain ng hilaw na bigas? Gusto ko naman po siyang pigilan kasi di ko po magawa kasi naa-addict po talaga ako. Pag-usapan natin kung gaano pala ito kadelikado. Sana po wala pong mangyaring masama sa pagkain ko ng bigas. Parang nakaano na po talaga siya Ang hirap po pigilan. Pero gaano ba kadelikado kumain ng hilaw na bigas? Delikado po talaga yung pagkain ng hilaw na bigas kasi maaari po siya magkaroon ng food poisoning lalo na kapag hindi pa talaga nahugasan. Tapos maaari din po siya magkaroon ng problema po sa pagtunaw kasi po hindi po natutunaw agad ang bigas lalo na kapag hindi po naluluto. Kaya naman matagal siya matunaw at nai-stuck po siya sa loob ng kanyang tiyan bago niya ito matain. Ano rin ba ang mga sakit na pwedeng makuha kung masobrahan ang pagkain nito? Kakaroon din po siya ng nutrient malabsorption kasi nga po hindi po madaling matunaw ang bigas lalo na kapag dito naluluto. Talagang sobrang tagal na ito sa tiyan lalo na kapag ito ay matigas, hilaw at hindi man lang sinaing. Rice is life, pero para sa iba, bigas is lifer. Maaari po siyang magkaroon ng pagtatae or worse kapag lagi niya po itong gagawin kung ilang taon is maaari pong singilin po siya ng kanyang katawan. Kasi mahirapan na po ang kanyang katawan na mag-digest ng ganong katigas na food. Kaya mas maganda habang bata pa si ma'am, kailangan niyang alagaan ang kalusugan at kumain ng tamang pagkain. Nalaman ko rin po na yung pwede kong kainin at yung pwede kong hindi kainin kapag nagki-cravings ako. Para maiwasan ko rin po yung pagkain ng bigas para hindi ko po siya kainin palagi. Pwede rin naman po pala yung tinapay o di kaya mani para ma-satisfy rin po. Ang sarap po kasi ng bigas bigas is life po talaga. Alala lang po sa mga nakakanood dito, huwag niyo na po akong gayahin kasi masama po sa kalusugan ang kumakain ng bigas. Mas okay po yung lulutuin kaysa papakin mo na parang candy. Pwes, marami ka pang kakaining bigas!
Yun mga kabarako, ang video na napanood nyo ay parody lamang, no? At kung kayo nainis o nagalit, huwag kayong mag-alala, good vibes lang to palagi. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, gagawa pa ako ng video, okay? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at notification bell para lalo kang updated sa ating mga video. Siyempre, huwag kalimutan comment kung saan lugar nakatira sa Luzon, Visayas, or Mindanao. Yun lang, maraming salamat sa pagsuporta. Good vibes lang palagi, okay? Bye-bye! Wala na ang paparta. Go. Kilala ko yan. Sikat yan. Ang ganda yan, no? Go. Bigas kayo dyan, no? Nam. Mas mahaba pa yung buhok mo kaysa sa akin. Nakakatakam kasi kumain ng bigas. Pag nilalasahan mo siya, para siyang matamis. Mahilig po talaga ako yan ng bigas. Parang nagiging merienda ko na po siya. Pati rin po yung mamahalin na bigas na basmati rice. Kinakain ko rin po yun. Ginagawa ko po siyang pang-umaga, pampawala mo. Kasi mas kikiligin pa ako sa bigas kaysa chocolate na yan eh. Nagkaroon po ako ng anak kasi na yanan. Namatay rin po siya. Wala naman po kasing problema sa kapatid ko. Normal naman siya. Ang problema lang po yan. Siguro bata pa siya noon kaya sinawalan ng anak. Ang sarap. Ang sarap po kasi ng bigas eh. Bigas style po talaga. At nalaman ko rin po na yung pwede kong kainin at yung pwede kong hindi kainin kapag nag-cravings ako. Para maiwasan ko rin po yung pagkain ng bigas para hindi ko po siya kainin palagi. Mas okay po yung lulutuin kaysa papakin mo na parang candy. Ano ba yung buhok mo? Mas mahaba pa sa buhok ng lalaki. Laki mo. Murat. Saan siya nakakangalay?